Okay, good guys, no, mayroon na naman tayong gagawin dito na Samsung, no. So, ang issue nito guys, ayaw umikot, ayaw magtuloy umikot, no. So, iikot lang saglit tapos hinto, babalik. So, pag ilagay natin siya guys sa spin, ang nangyayari, iikot lang siya konti tapos babalik siya sa 13, no. So, hindi siya umiikot guys, no. Ang problema nito, no. So, parang gumagalaw naman siya guys, nag-attempt naman siya umikot, pero ang problema niya, hindi siya nagtutuloy. So ito ngayon guys ang ating titingnan kung anong problema nito, bakit ayaw niyang magtuloy ng ikot, no. So yan, testingin natin to. Tanggalin muna namin dito yung cover niya, no, para makita natin kung anong problema nito. May iusog natin at matest, ma-check natin, no. So nandito kami ngayon guys sa Laguna Bel Air 2, Santa Rosa, Laguna. So dito kami ngayon nag-service, no. So i-check natin to. Ayan. So inantay nga natin guys na mag-spin siya. So hindi siya talaga umikot. Nasa 10 na. Wala pa rin. So ang napansin lang namin dito guys, pagdating niya ng 10, attempt siya ikot. Ayan o, ma-attempt siya. Pero hindi siya natutuloy. Pag attempt niya ikot guys, babalik siya ng 13. Ayan, bumalik na siya. So binuksan agad namin dito guys sa likod, no. So dito mayroong sakit dito sa likod. Ang sakit na to guys is sakit ito ng hall sensor. No, so i-check natin guys kung buo pa ba yung hall sensor nito, no. So dito guys malalaman natin kung sira or buo yung kanyang hall sensor, no. So buksan natin. I-check natin to, no. So ayan, naka set yung ating tester sa resistance, no. So susukatin natin guys. Ayan. So ayan. So ang reading nito guys, dapat merong dalawang 4.6 at saka isang 0.7 mega ohms, no. So yun dapat ang good reading. So dito guys na reading natin, wala, no. So wala na yung reading na hinahanap natin, yung dalawang 4.6 at saka yung 0.7 mega ohms, wala na. 4.6 kilo ohms guys, dalawa dapat makukuha natin. Tapos isang 0.7 mega ohms, no. So basta isang mega ohms ang mare-reading dapat natin, no. So yun nga, wala kami makita guys. Ang ginawa namin, pinahiga namin tong washing machine para mabuksan natin to yung pinaka motor niya, no. Kukunin natin yung pinaka hall sensor nito, no. So i-check natin, tingnan natin, no? So gamit tayo dito ng mga tools natin, babaklasin natin to yung pinaka motor. Ayan. So sa mga gusto pala magpa-service, message lang kayo sa aming Facebook page sa North Cherry Repair Shop, or dyan sa number natin guys, mag-text kayo. Nandiyan naman yung number natin sa description, pwede kayo mag-text dyan. So yan. So ito guys, binubuksan na natin. Yan, gamit tayo ng impact. Maganda guys pag may impact kayo, mas mabilis nyo ito mabuksan kapag impact ang gamit nyo, no. Yan. So tanggalin natin to yung plate, then yung pinaka windings tanggalin natin kasi nandyan po yung hall sensor nito. Yan. So babaklasin natin to yung pinaka stator. Ayan, gamit lang tayo ng impact, no. So yun. So may mga vlog na tayo nito guys, yung mga title is jerking, no. So yun po yung vlog natin. So para ito sa mga baguhan na hindi pa nasundan yung problema or yung paggawa ng washing machine, no. So sundan nyo lang guys yung mga video natin. Mamaster nyo rin yan guys, no, pag araw-araw nyo ma-encounter yung isang problema, no. So yun. So ito nga, binabaklas natin to, kinakalas natin. So hindi ko na skip yung video para makita nyo guys, no. Hindi ko na i-shortcut. Hayaan na natin, no. Ayan. So medyo matigas ito. So alisin lang natin to, no. Ayan, medyo matigas siya guys. May time na matigas guys, may time naman na malambot lang, no. So ito first time lang mabuksan kaya matigas siya. Ayan. So ito po yung pinaka hall sensor niya, nandito, no. So kung saan nakakonek yung wire, yun po yung pinaka hall sensor niya. So yun. So baklasin na natin to yung socket guys, para mapalitan natin ang hall sensor. Ayan. So kung kailangan nyo pala guys ng hall sensor ng washing machine, available sa amin, PM lang po kayo kung need nyo ng hall sensor. Meron po tayo, no. So pwede kami magpadala ng through GNT. So take note pala guys, wala kaming COD, GCash payment kami or cash, no. Yun po yung mode of payment namin. So wala tayong COD guys, no. So ayan, so tinatanggalan natin yung socket guys ng
hall sensor kasi medyo makunat na. Ayan. So, ito yung pinaka-hall sensor niyan, guys. Ayan. So, testerin natin. Tingnan natin kung buo pa ba ito. Ayan. Dapat 4.6 dito. Dalawang 4.6 sa 0.7 pa rin dapat makuha natin. So, wala na naman pa rin tayo makukuha, guys. So, confirm natin na sira talaga yung pinaka-hall sensor niya. So, dinirect na natin yung pag-test dito. So, wala tayong makuhang reading. So, ibig sabihin talagang sira na yung pinaka-hall sensor niya. So, baklasin na natin to. So, mayroon lang itong dalawang tornilyo, guys. No? So, yun po ang atin babaklasin. May dalawa siyang tornilyo para mapalitan natin. Tapos, nakalock lang naman ito. So, ang pagkabit pala nito, guys, dapat nakalapat. No? Kasi pag hindi yan nakalapat, guys, ang mangyari, yung washing machine nyo mahina umikot or gagalaw lang ng konti, hindi rin siya magtuloy. Kailangan nakalapat siya ng pagkalagay, no? Ayan. So, ito may dala kami dito, guys. Papalitan natin, no? So, yun ang mahalaga, guys. Kung mayroon tayong pamalit talaga, no? Kailangan may baon tayo lagi, no? So, kung ikaw ay bagong technician, kung gusto mo talaga maging technician, no? Ararin mo yung mga pag-repair, no? Panoorin mo yung mga video natin. Master mo rin yung repair ng mga washing machine. Then, pangalawa, mag-invest kayo doon sa mga parts, no? Dapat meron kayong baon, no? Para hindi na kayo pabalik-balik, hindi na masayang yung oras. Pagpunta nyo sa isang service, gawa ka agad, no? So, kita ka agad kaysa babalik pa kayo, no? So, dapat meron kayong reading parts, no? Sa simula pa lang, unti-unti kayo mag-invest ng parts tulad nito, hall sensor, yung mga common parts lang, mga water label na dapat bago kayo pumunta sa isang service, may dala kayong mga parts, no? So, yan. Mga drain motor. So, yun. So, tulad nito, guys, kami, may dala kami lagi pag pupunta kami. Yung mga common parts lang naman. Pero yung mga major naman, wala rin naman kami dala. So, tulad ng mga board, so by order yan. Yung mga motor, by order, no? So, yan. So, ilagay muna natin siya dito. Salpak natin. Yan. So, salpak natin to. Ayan. So, ang gawin natin, sukatin natin, no? Dito sa taas, no? Para malaman natin kung makukuha na natin yung hinahanap natin na 4.6 saka 0.7 mega ohms. No? Dalawang 4.6 kilo ohms dapat. So, yan. So, pinalitan na natin siya, guys. Wala tayong makuha, no? Hindi natin makukuha yung 4.6 at saka yung 0.7 mega ohms. So, ibang reading ang na-reading natin, no? Ayan. So, wala, hindi natin makuha yung hinahanap natin na reading. Dapat meron tayong dalawang 4.6 kilo ohms at saka 0.7, no? So, ang gagawin namin dito, check natin to yung pinaka-harness. So, nakita namin, guys, dati na palang na-repair ito, no? So, yung mga harness nito, ayan, pinagdudugtong-dugtong na, kinoroded na, nagkaroon na siya ng corrosion, no? So, pero na-confirm naman natin kasi na sira talaga yung hall sensor, no? Kasi nga in-actual test natin sa baba. So, wala na yung reading na hinahanap natin. So, sira na. So, dito naman tayo mag-focus, guys, sa pinaka-harness, no? Para makita natin kung okay na siya. So, ang gagawin natin, guys, take note pala, guys, no? Yung harness nito, wag nyo, guys, splice lang, no? Kasi pag splice nyo lang yan, guys, hindi nagtatagal, no? Nagkakaproblema. Kailangan ihinang nyo para sure ball. Kasi pag splice nyo lang, guys, pag pinasok ng corrosion, doon na magsimula yung loko ng washing machine. So, dapat ihinang nyo, guys, no? Lalo na yung mga ganitong parts. Kasi nga, masilan ito. Dapat nakahinang yan. So, yan, sinolder natin yung mga dating nagawa. So, dati na palang may gumawa nito, no? Yung harness, no? Nagdudugtong na nila. So, yan. So, ayusin muna natin, guys, yung harness, no? So, yan. So, ano na natin, no? So, yun, no? Ayan na. So, testingin na natin, guys, no? Ayan. So, antayin natin umikot, guys, no? So, ayan, no? Okay na. Ayan. So, yun po ang naging problema, guys, yung hall sensor niya at saka yung harness. Inayos natin, no? So, yan. Ayos na. Tumuloy na siya, guys, no? Ayan. So, yun, no? So, hindi na namin pinakita, guys, yung pagbalik natin, no? Kasi nga, hahaba yung oras natin kapag ipakita pa namin ang pagbalik. So, okay na yan, guys. Thank you. Bye-bye.